Dr. Sherwin Ona, isang security analyst associate at professor po ng Political Science and Development Studies sa De La Salle University. Kasi kinukuha din namin yung ilang senador partner, nag-i-exercise pa eh. Ay, magandang usapin din po ito kasi may mga senador na hindi pumirma doon sa resolusyon na kinukundina. Ay kasi nagagalit yung China kay Tariela. Oo nga. Ay pati ngayon si Ontiveros, parang naninita sila kay Ontiveros, pati si Tulfo. Oo. O anong gagawin po natin? Alangan naman magbaw lang tayo ng magbaw sa bully. Oo nga, bakit kayo nangingialam? Ha? Bakit kami ba nangingialam sa inyo? Walang pakialamanan. Si Dr. Sherwin Ona ay nandyan na. Dr. Sherwin, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Doris. Good morning, Alvin. At again, maraming salamat sa inyong imbitasyon. Opo. Saan po kaya sa palagay ninyo hahantong itong palitan po ng patutsada, yung patutsadahan ng Pilipinas po at China? Ito ba'y lalala pa sa palagay ninyo o hindi, huhupa din yan? Well, definitely, no. Nag-step in na ang DFA, no, at tumatawag ng mahinahong resolusyon dito sa issue na ito, no. But definitely, Alvin and Doris, no, kailangan tayo talagang tumindig dito, no. Sabi mo nga, Doris, na wala kayong karapatan para makialam dito sa aming internal affairs, ano. At saka the last time I check, ano, isa tayong democratic na bansa, no, at ginagalang natin ang karapatan para freedom of expression, pananalita dito sa ating bansa. At dapat yan ang, kumbaga, ang backstop natin at hindi tayo dapat matinag dyan. Ano? Kung mag-escalate man to, basta pinangahawakan lang natin yung ating mga karapatan at of course yung adherence dun sa rule of law. Oo, pero matatandaan po natin yung dating Pangulo, si Duterte, ay nagsasabi noon pa na parang wag nating gagalitin ng China dahil kapag ka nagalit yan, hindi natin kakayanin. So, sa ganitong klaseng takbo ng mga patutsadahan, kapag ka napikon po sila, tama ba na hindi na tayo makakapalag? Hindi ako nag-agree dyan, Doris. Definitely, may sarili tayong interes at may sarili tayong pamamaraan para, sabi mo nga, para pumalag. Marami tayong mga strategiya na ginagawa ngayon ng present government. Pero yung binanggit mo nung panahon ni President Duterte, yan ay mga narratives na nanggagaling mismo sa Beijing, para nga takutin at para mawala ng loob yung kanilang target na bansa. And unfortunately, yan ay namayagpag nung panahon ng dating Pangulo. At parang sinasabi nga sa mga Pilipino na wala na tayong laban dito. Ngayon, at present, sa bagong administrasyon, ipinakita natin na kaya pala natin tumindig. Maski malakas at malaki itong ating katunggali. Nakita natin yung pagkampi sa atin ng mga maraming bansa, hindi lamang dito sa ASEAN or sa Asia, pati na rin sa Europe at of course ang Estados Unidos. So dapat bang maging alerto po ang Pilipinas, ang pamahalaan, dahil iigting pa ang pakikialam at panghihimasok ng China sa ating bansa in the near future? Yes, so ako'y naniniwala dyan, bilang nag-aaral ng tinatawag na mga malign influence operations. Ang tingin namin dito sa ginawa ng Chinese Embassy ay isa lamang ruse. Kumbaga, dinadivert yung ating attention. Kung inyong maalala, sinabi na nga ng National Security Council natin at iba pang ahensya ng gobyerno na gumagalaw talaga itong mga Beijing-affiliated influencers. Ito na yung mga trolls, ito na yung kanilang mga local conduits, na gumagalaw sila para kumbaga itulak ang kanilang agenda dito sa ating bansa, kasama na diyan yung pag-iimpluwensya ng eleksyon, kasama na diyan yung pagdidiscredit sa ating pamahalaan, lalong-lalo na ngayon na pumapasok tayo sa isang tumultuous at very kumbaga uncertain political process, gagamitin niya ng ating mga katunggali, especially ng China, para nga malihis ang ating atensyon dito sa West Philippine Sea. So dapat tayong mga botante, dapat marunong tayong kumilatis. Kasi kung paniniwalaan natin ang analysis mo, Dr. Sherwin, mukhang magkakaroon ng kandidato na backed by China para nang sa ganon babalik sa dating sitwasyon
na labi-dabi natin yung China at nagagawa nila ang anumang pangaras kahit ilan pa yan gagawin nila dahil hindi naman sila nasisita. Tama ka dyan, Alvin. Ano? At nakita naman natin yan nung nakarang administrasyon, no? Na talagang, kumbaga, labi-dabi nga, sabi mo, no? Oo, pero kailangan nilang maibalik yung influence na yan eh. Alam naman natin na malakas ngayon yung mga Beijing-affiliated na mga kandidato o mga politiko, no? Dahil na nga yan siguro sa dami ng resources na kanilang nakukuha, no? But nevertheless, kailangan talaga, Alvin, Doris, maging mapanuri ang mga tao, no? Sino ba talaga ang nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas? Sino ba talaga ang mga politiko, ang mga leader natin na tumitingin sa kinabukasan, may ano sa kinabukasan ng Pilipinas? So, dahil ang laban ng West Philippine Sea ay pangmatagalang laban, hindi yan matatapos bukas o sa isang buwan o sa isang taon, no? Ito'y pangmatagalang laban at ang atake dito sa ating mga katunggali ay pahinain ang resolve ng ating bansa, ano? So kailangan maging aware tayo diyan at maging mapili tayo, no? Kilala na natin 'tong mga politikong ito eh. Ito yung mga nagsasabing pagbigyan na natin ng China, huwag tayong maging ano, no, huwag tayong masyadong maingay at baka tayo ay pitikin, no? Oo. Tinatakot tayo ng mga sarili nating mga politiko at kilala natin 'tong mga 'to, hindi naman sila nagtatago eh. Tawag nga sa kanila, sabi mo nga Doris kanina dun sa nag-comment, mga modern makapili, no? Ito na yung mga politikong 'yon, hindi na sila nahihiya. Kaya nga, Pero sa palagay nyo ba, Professor o Dr. Sherwin, tama din yung stance natin na mukhang ang kiling natin ay sa Amerika? Para naging sa under this administration, Oo. parang pro-America tayo. Correct, oo. Tama din ba na stance yan? O dapat hindi? Gitna lang tayo pero dapat. dati na Oo. tayong pro-America naman Hindi, eh. kaya nga. So nag-pro-America tayo, Oo. tapos Duterte pro-China. Ngayon bumalik tayo sa Bumalik. pro-America. Oo. Ang tanong ko is, tama ba yung ganong stance na parang ang dating naman ngayon, oo, hindi kayo tuta ng China, pero tuta naman kayo ng Amerika. Exactly. Parang Oo, gano'n. oo. O dapat ang stance natin, hindi rin tayo dapat dumidikit Neutral dyan lang. sa Amerika. Oo. Doc. Alam mo, Alvin, yan ang mga sinasabi ng mga trolls palagi, no? Yung mga Beijing-affiliated na trolls, pati yung kanilang mga local conduits. Ang Pilipinas daw ay tuta ng Amerika. Alam nyo, baka kailangan lang sabihin sa mga taong ito na may sarili tayong interes. Okay, tayo ang nagpanalo ng 2016 Arbitral Tribunal. Ang mga Coast Guard at Navy natin ang nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. No? Although, nakakatanggap tayo ng tulong sa Estados Unidos, no? But in-expand na natin ang ating mga security partnership, no? Tinutulungan tayo ng Japan, tinutulungan tayo ng Canada, ng Australia, at marami pang mga bansa, no? Dahil nga nakikita nila, hindi dahil sa tuta tayo ng Amerika, dahil may may katwiran yung ating pinaglalaban at kung tayo ay magagapi dito, no? Talo din ang mga bansang ito dahil nga sa significance ng South China Sea. Oo. Pero pagka ganito ang sitwasyon, hindi po ba ang talagang kawawa ay yung mga kababayan natin, mga kapamilya natin na ando nakadepende sa pangingisda ang kanilang kabuhayan? At kaya kayo po ba ay pumapanig doon sa sinabi po ni Senator Erwin Tulfo no kung ayaw nyo, lumayas kayo dito, medyo nagmura pa nga po siya. Yeah, siguro hindi na niya na talaga napigilan yung kanyang emosyon, ano? Pero ang totoo niyan, ang usapin kasi ng West Philippine Sea ay usapin na malapit sa sikmura para sa marami sa ating mga fisher folk, mga mangingisda, no? At yun nga, yung sinasabi nila na nagpakita daw si Commodore Tarliera ng mga satirical pictures ay ito'y pambabastos. Hindi pa pambabastos yung ginagawa nilang water cannon, tsaka yung panghaharas nila sa ating mga mangingisda. Siguro dapat lang na wag hilihis sa issue ng Chinese Embassy or even ng Foreign Ministry yung nangyayari, yung totoong nangyayari. No, hindi yun tayo palagi ang pinagbibintangan nila na nag-escalate habang nagsasabi lang tayo ng katotohanan. Oo. Sabi nga tayo raw nagpo-provoke. Yeah, tama ka dyan, Doris. Alam mo, binabasa ko yung mga newspapers nila, yung Global Times at iba pang mga newspapers nila. Palaging ganun ang sinasabi Yun ang nila, flag. no? At mali-mali nga yung mga accounts doon. No, alam mo talaga na it's a piece of disinformation na ginagamit ng kanilang mga trolls, no? Global network ito, Doris, na merong local conduit. Kaya matindi talaga itong operation na to at hindi lamang natin titingnan dito sa namamagitan na tunggali between the embassy and our government. At ang malungkot,
may mga Pilipino rin po na yan ang stance. Kaya nga. Sa ngalan po ng salapi. Yes. Sa ngalan ng financial support. Sa, ano yung panandalian? Oo. Panandalian. Alam mo, may mga nakausap na akong mga Pilipinong ganyan ang sabi sa akin, Doc Sherwin, trabaho lang ito. Yun Pero ang akin naman masasabi dyan, ikaw ba'y may mukhang ihaharap sa iyong mga anak? Yeah. Kapag ikaw ay sa in the future, no, at sinabing papa mama anong ginawa mo para ipagtanggol ang Pilipinas, pwede mo bang sabihin sa kanila na trabaho lang ito? Tama. No, so Tama yun. kailangan mag-isip din yung mga ganitong mga Pilipino na nakikiisa dito sa ngalan ng pera, sa ngalan ng salapi at ano pang mga benefits, no? Na you need to worry about the future, no? Hindi ito pang kasalukuyang panahon lamang. Okay, thank you. Maraming salamat, Dr. Maraming salamat Sherwin. po. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you, Salamat po sa sir. inyo. Mag-ingat